akong muli sa kanya. Basta ng mga oras na yun, ang tanging iniisip ko ang buhay ng aking anak. Nangako siyang ayusin ang buhay niya para sa amin. Iiwanan niya ang kanyang babae. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pangako niya, isang kubli sa puso ko na ang sinasabi niya, huwag kang maniwala dahil alam mo kung ano siya. Nagpatuloy ang araw, ginagawa niya ang kanyang mga sinabi. Ngunit yung pala ay panandalian lang. Nagpatuloy siya sa buhay na mayroon siya dati. Siguro manhid na ako sa lahat. Dahil kahit anong gawin niya, ngayon wala na sa akin. Hanggang isang araw, hindi ko inaasahan na magagawa niya ang bagay na masaktan pati ang anak ko. Masakit para sa isang ina, makita mo ang anak mo sinasaktan ng kanyang ama na walang kaalam-alam sa mundo. Nakakaranas ng sakit na hindi niya dapat maranasan. Doon ako natutong lumaban. Hanggang isang araw, umuwi siyang sobrang nakainom. At ako ang sinaktan. Hindi ko inaasahan na pati sa physical magagawa niya. Wala akong kalaban-laban sa sitwasyon ko. Dahil ang iniisip ko ang buhay ng aking mga anak. Hindi ganitong buhay ang pinangarap ko para sa aking pamilya. Sa simpleng buhay, ngunit tahimik. Ngunit bakit ganito? Minsan tinatanong ko ang sarili ko. Saan ako nagkamali? Masama ba akong tao? Bakit sa akin nangyayari ito? Maraming masasama dyan. Ngunit bakit ako? Ngunit walang pwedeng makasagot sa lahat ng paghihinagpis ko at paghihirap sa buhay. Hanggang isang hindi inaasahan magagawa ko to. Tumilim ang paningin ko at nagawa kong saksakin ang kinakasama ko. Ngunit ang mga oras na yun para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko ang dugo sa aking mga kamay. Natakot ako hindi para sa sarili ko. Para sa mga anak ko. Nagdaan pa ang mga araw, buwan, taon. Lumaki na ang mga anak ko. At ako hindi nakagaya ng dati na kayang-kaya kong saktan. Isang babaeng palaban. Isang babaeng handang pumatay alang-alang sa kanyang anak. At walang sino man pwedeng manakit sa anak bilang ina. Alam ko sa sarili ko, di na ako kagaya ng dati. Ngayon, ang tanging iniisip ko ang buhay ng aking mga anak. Kung ang babaeng iyakin, mahina, di marunong lumaban, kaya saktan ng kahit sino. Ngunit dumarating pala ang sandali na magbabago tayo. At hindi habang buhay nagpapatalo ka. Kapag naranasan mo na ang lahat ng sakit, hirap, magiging bato ka na pala sa lahat. At ngayon, isang babaeng palaban. Isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang pinakamamahal na anak. Na walang pwedeng manakit. Alam kong napakalaki na nang nabago sa akin. At di na ako kagaya ng dati. Tanging nasa isip at puso ko ay ang aking mga anak. Hanggang isang araw, natukso ako. Nagawa kong makipagsabayan sa panahon ngayon. Diyan dito at calls dito. Ngunit may limitasyon ang sarili ko.
Ngayon ginagamit ko ang isip ko. At alam kong mali dahil may kinakasama pa ako. Ngunit pagod na ako sa buhay na mayroon ako sa kanya. Hanggang isang araw may nakilala akong taga-Canada. Di ko tinatago ang lahat sa aking sarili. Kung ano ako at sino ako. Tinanggap niya ako. Hanggang nagpatuloy kami ni Dave. At unting-unting lumalalim ang damdamin namin. Walang araw, gabi na di kami magkausap at video call. Hanggang sabi niya, padadalhan niya ako ng pera. Pagkaramdam ko ng mga oras, sinusubukan niya lang ako. Hindi ko tinanggap ang kanyang pera. Ngunit ang nasa isip ko, sakaling alokin niya ako, tatanggapin ko na. At dumating nga ang sandaling yun. Pinadala niya ako at tinanggap ko. Hanggang lumipas ang mga oras. Lumalalim na ang mayroong kami ni Dave. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa kanya? Nasa kanya na ang hanap ko sa isang lalaki. Lalong-lalo na sa mga anak ko. At parati rin nilang nakakausap. Alam kong naririto na siya sa puso ko. At dumating na rin ang sandaling gusto niyang dumalaw. Ngunit di ko napaghandaan ang bagay na yun. Alam namin pareho na wala kaming pinag-usapan about sa aming dalawa. Kahit minahal ko na si Dave, di ako handa sa bagay na gusto nitong mangyari. At tanging sinasabi nito, ikaw ang babaeng dapat minamahal, inaalagaan, di sinasaktan. Ikaw ang gusto kong makasama sa buhay ko. Ngunit hindi ako pumayag. Ilang days na di siya nagparamdam. At isang araw muling bumalik si Dave. At ito ang tanging nasabi niya. Ikaw yung babaeng dapat minamahal. Ginagalang. Nire-respeto. At di sinasaktan. Mahal kita. Malalim na ang puwang mo sa puso ko. At ikaw ang gusto kong makasama sa aking buhay. Alam kong maahahong ko sa hirap ang buhay ng aking mga anak. Ngunit hindi ko magawa. Hindi ako pumayag sa mga oras na yun. Dahil takot ang tanging nasa puso ko. Naalala ko ang banta ng ama ng aking mga anak. Hanggang isang araw, isang mensahe ang galing kay Dave. I'm so sorry. I love you so much. But this is the last time I will talk to you. And please don't forget me. Give everything we share, all the memories. At magpapadala ko ng pera para pagsimula ninyo ng mga bata. Masakit. Sasaktan ako ng mga oras na to. Dahil minahal kita sa maikling panahon na kilala kita. Binigyan mo ng kulay ang buhay ko. Akala ko dati wala ng pag-asa. Hindi ko nararamdaman paano magmahal. Paano mahalin. Paano irespeto. Pinagdarasal ko na sana isang araw makatagpo ka ng isang babae. Kaya kang ipaglaban. Pagsigawan sa mundo na ikaw ang lalaking mahal ko. Ngunit tama lang na mas maaga na mangyari ito. Dahil kung tatagal pa, mas lalo pa tayong masasaktan.
tandaan mo parati. Mahal kita. At sana dumating ang oras na malaya ka pa. At pagtagpuin ang mga landas natin.